morning po mga kapatid. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? At I invite everyone na tayo po ay tumayo at batiin po natin ang ating kapatid ng Blessed Sunday. Welcome po sa CCOF Pasig. Sige po, ikot po tayo and let's greet our neighbor. Wonderful day, Panginoon. We will continue to celebrate your goodness, Panginoon, your victory, O God. Let's declare. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah.
our hearts, just our hearts. How deep, how deep, how great is your love for me. For the last time, let's declare, Lord, I'm abandoned.
Lahat po ba meron ng elements, the bread and the juice? Okay, kung wala po, pwede pong itaas ang kamay. Okay. Ito pong communion table na to, no, isa po itong bagay na inuutos sa atin ng Panginoon na we are to do this regularly. We are to do this as often as we can. Bakit po, no? To remember what the Lord has done for us. No? Alam niyo po, minsan sa kabisihan ng buhay, sa daming nangyayari, no, sa ating pang-araw-araw, madaling makalimot kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay, kung ano ba talaga ang sentro ng ating pagkakakilanlan at kung sino tayo, no? At so napakahalaga po, no, na regularly, no, we take a step back, no, na we slow down, we rest, we take the time to reflect, no, and to remember what Jesus has done for us, no. Tayo pong lahat na magkakapatid sa ating Panginoon, no. At ito pong mga elementong ito, the bread and the wine, no. Ano po ba ang sinisimbolo nito, no? Pagpapaalala ito ng sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang kanyang inialay para sa bawat isa sa atin, yung kanyang katawan, yung kanyang dugo, no. And this is an act of selfless love. Okay? An act of selfless love na nasa atin, ito po yung sentro ng ating pananampalataya. Ngunit hindi ito naging madaling ialay para sa ating Panginoon, no. Jesus had to endure suffering, physical suffering, no, yung paglatigo sa kanya, yung pagbuhat ng mabigat na krus, no, yung pagpako sa kanya sa krus, obviously his own death on the cross. Pero hindi lang po 'yon, no. We forget the emotional pain that Jesus had to go through, no. Makita niya yung mga disipulo niyang tumalikod sa kanya, natakot, no, nung siya'y hinuli, yung kanyang kaibigan na nagbetray sa kanya, yung mga crowds na dati pinupuri siya, ngayon sila na yung sumisigaw na patayin niyo yan, i-crucify niyo yan, no. These are things that Jesus did not have to go through. Pero pinagdaanan niya para kanino? Para sa bawat isa sa atin. Para sa bawat isa sa atin. Para hindi natin kailangang danasin yung mga bagay na kanyang dinanas. Ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin ito ayon sa ating pananampalataya. And so, when we drink the juice, no, and when we eat the bread, ano po ang dinedeclare natin? Dinedeclare po natin yung ating participation sa ginawa ni Jesus para sa atin. Dinedeclare natin na yung sacrifice na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, para yon sa akin, para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, at para ipakita sa mundo na naniniwala ako na darating ang araw na muling babalik ang aking Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng ginagawa po nating pagkain ng tinapay at pag-inom ng juice. And so let us take the time, mga kapatid, to be with the Lord this morning. No? This is a very important part of our gathering here. No? Take time to talk to the Lord. Pasalamatan natin siya, no, sa kanyang sacrifice na ginawa niya para sa atin 2,000 years ago. Pasalamatan natin siya na kahit na ang tagal-tagal na nung panahong yun, hanggang ngayon pinapakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa atin. No? Na oftentimes na-take for granted natin, oftentimes nakakaligtaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin sa Kanya. At humingi tayo ng kalakasan to continue on in our spiritual walk, to continue on in our relationship with God. Taas po natin yung tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabi siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa pira-pirasong iyon at sinabi, ito ang aking katawan
na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Taas naman po natin yung saro. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Sabay-sabay po nating inumin ang saro. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin, sa inyong dakilang pag-ibig na ibinigay nyo ang inyong tanging anak para sa amin. Hindi lang para magpakita sa mundo, kundi para mamatay sa aming mga kasalanan. We thank you, Lord, for the example that Jesus set, that we can live a holy life. And we thank you, Lord, for His sacrifice, na because of His death on the cross, malaya po kami magkaroon ng relasyon sa inyo. Patuloy po namin gagawin ito, itong communion na ito, Lord, ang panghabang panahong nandito po kami bilang paggunita ng inyong kaligtasan na ibinigay nyo sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo maupo. Pakan natin ang ating Panginoon. Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon. 5 years ago, ayan, 5 years ago or 6 years ago, no? Ito po ay nung panahon ng pandemya, no? Nung panahon po ng pandemic, isa po sa naging libangan ko ay ang pagtatanim. Sino po dito ang mga naging plantitos at plantitas? Ayan, ang dami natin. Salamat sa Panginoon. No? Nakapagtanim po ako ng ampalaya, nakapagtanim po ako ng kamatis, ng luya, ng kangkong, at ng iba pa, no? Marami po, no? And talaga namang nakaka-bless po yung panahon na yon. And doon po nakita ko na talagang pwede pala, posible pala na magtanim, no? At kapag ikaw ay nagtanim, asahan mo na ito ay magbubunga. Tama po ba? Bakit ko ba na ikukwento ito, no? Dahil naniniwala po ako, no? Doon nga sa sinabi ko na kapag ikaw ay nagtanim, ikaw po ay may aanihin. At ito po ay biblical. No? Sabi po in 2 Corinthians 9:6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Totoo nga naman po, no? What you sow is what you reap, kapatid. Pag ikaw ay nagtanim, ikaw ay may aanihin. Expect, kapatid, na ikaw ay may aanihin. Bagamat malinaw po, no? Madalas po nating ipinapaalala sa bawat isa na ang dapat na motivation ng ating pagtatanim, no? Meaning yung ating pagkakaloob, yung ating pagbabalik, no? Ng ating tithes, yung pagbibigay natin ng ating offering is because of our grateful heart. Tama po ba? Amen, no? Nagbabalik tayo ng kaloob natin, nagbibigay tayo ng tithes natin dahil tayo ay nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And because we love Him. Sino po dito ang nagmamahal sa ating Panginoon? Amen, no? Pero itong pagtatanim na ating ginagawa, sabi po, merong kapalit, no? Meron din pong ibubunga. Tayo din po ay aani, no? At ito po ay pangako ng ating Panginoon, no? Maraming beses na po nating binabasa ang Malakay 3:10 that once we give our tithes, once we tested Him,
He will pour out so much blessing sa ating mga buhay. At hindi lamang naman po iyon sa finances. Amen? Yun po yung nararanasan natin kung bakit until now, tayo po ay matatag na nakatayo. No? Because of the goodness of God sa ating mga buhay. And paalala din mga kapatid, no? Ang pagpapala ng Panginoon, no, ay kanya ring iniingatan para sa atin, no? He will protect all that we have that comes from Him. Kapag ang Diyos ang nagpala, ito'y walang kasamang sumpa. Amen? Kaya naman po, ang invitation ko ngayon is sa pagtatanim po natin, no? Buong puso po natin na ikaloob, ibigay, itanim out of our obedience and love sa ating Panginoon. Sige po, we can now stand and let's sow our tithes and offerings sa gawain ng Panginoon. And sa mga kapatid po na nagtatanim pa rin through online giving, andyan po sa ating screen ang ating mga account number, BDO account number, and China Bank. Meron din pong GCash, pero let us know, no? Inform nyo po kami once na kayo po ay nagbigay through online. Sige po, let us extend our hands sa ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. Once again ay pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin sa pamamagitan ng aming mga kaloob, Panginoon. Hayaan mo na ang lahat ng ito, Panginoon, ay maging kagamit-gamit po sa gawain mo dito sa lupa, Panginoon. We believe that here on earth, ang inyong anak ang tumatanggap nito, but there in heaven, Panginoon, as we decided to plant it, O God, Lord, alam namin na ikaw po ay nagagalak at ikaw po ay napaparangalan sa aming pagsunod sa gawaing ito, God. Lord, sa inyo po namin ititataas ang lahat ng ito, and we believe, Panginoon, that you are our promise keeper, God, Panginoon. You never failed us sa lahat ng pagkakataon. You always sustain us, and because of that, oh God, ito po ay willing naming ibinabalik sa inyo. Andun po ang pagpapasalamat out of the overflowing thankfulness and gratefulness and love to you, Panginoon. Ito po ay binabalik namin. Sa inyo po ang papuri at pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. So isa pong mainit na magandang umaga sa bawat isa. Grabe po yung init ngayon, no? Kasi po, ang bilis po ng panahon, we're already in May. It's the first Sunday of May, no? Ganun po kabilis yung taong ito, no? Bago po tayo magsimula, konting announcements lang po. Patuloy po yung registration natin sa water baptism, no? And so for those of us, no, na hindi pa po nakakapagpa-water baptize, or for those who would like to recommit to the Lord through water baptism, please approach our pastor so that we can include you doon po sa registration. Okay? At pangalawa po is patungkol po sa ating faith testimony. So every once in a while, meron po tayong tatayo dito na isang kapatiran, no, to share his or her story of how God has transformed that person's life, no? And naniniwala po ako na lahat po tayo, meron po tayong kanya-kanyang kwento. Tama po ba? Pero hindi po lahat ng kwento ay naikikwento. And so we want to give you that opportunity, lalo na po kung nililid po tayo ng Lord, no, na meron pong gustong ipasabi o ipakwento ang Diyos sa atin patungkol po sa ginawa niya sa ating buhay, no, then please approach our pastors, write your story and approach our pastors. Pag-usapan po natin yan. Amen? Amen. Sige po, no? So, ngayong umaga po, no, sabi ko nga po, we're already in the month of May at magsisimula po tayo sa isang bagong series. Ang title po ng series po natin in May is Reliance. Okay, reliance. Ano po ibig sabihin ng reliance? To rely on someone. Ang ibig po sabihin nito ay yung umasa ka sa sa bagay na yun or sa tao na yun with full trust and with full confidence, no? And so,
mga kapatid, ang tanong ko po sa bawat isa, kanino po ba tayo umaasa? Who do we rely on for our day-to-day lives? Okay? Mga kapatid, alam nyo, we are blessed kasi meron po tayong Diyos na pwedeng maasahan na yung relasyon natin sa Kanya ay personal, madaling makipag-usap sa Kanya, madaling tumawag sa Kanya, at nangungusap din ang Diyos sa atin, no? Hindi man madali ang buhay, ang maganda po ay hindi natin kailangan pagdaanan ng buhay mag-isa. We can rely on the Lord, no? As we live the life He designed for us. Ano po yung key passage ng series na to, no? Nandito po yan sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Ang sabi po dito, so sabay-sabay po nating basahin, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. No? And so although hindi po natin pag-uusapan masyado ito pong main passage po natin, sana po ito po yung maging bahagi ng ating reflection, no? Itong buwan na ito, no, sa ating pang-araw-araw. Pagmuni-munihan, pag-isip-isipan po natin itong passage na to para po maging mas conscious po tayo to rely on the Lord for our day-to-day living, no? Alam nyo, kapag tayo po ay natuto na umasa or mag-rely sa ating Panginoon, siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin, siya ang magsusustain sa atin, at siya ang maggagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. No, we're talking about the blessed life. A blessed life is one that relies on God. No, mapalad tayo kapag nagtitiwala tayo sa Diyos kaysa sa ating sarili. No, mapalad din po tayo kapag nagsasubmit tayo sa kalooban ng Diyos kaysa sa sinisikap natin ang sarili nating kalooban. Amen? Okay, so sige po, no, bago po tayo pumunta sa mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umaga, manalangin po muna tayo. Father, we thank you for I know that we are all blessed. Ano man ang pinagdadaanan namin sa buhay, meron man kami mga victories ngayon at meron man po kami mga struggles, lahat po kami ay blessed because we are most blessed to have you in our lives, Panginoon. We thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. And we thank you, Lord, for being present in our lives. Even in the moments na hindi namin kayo nakikita, hindi namin kayo nararamdaman, nararanasan, or hindi namin kayo pinapansin, Lord, you remain present. And we thank you so much for that. So umagang ito, Lord, at sa buwang ito, dalayan ko po that you continue to teach us to rely on you, to trust in you with all our hearts, to not depend on our own understanding, to seek your will in all we do, Lord. Lalo na po sa pag-uusapan po namin ngayong umaga. Alisin niyo po ang lahat ng mga hadlang sa gawaing ito, sa mga puso at isip ng bawat isa. Lord, I pray for open eyes and ears. I pray for open minds. Most importantly, I pray for open hearts. Let your Spirit move in this place this morning, Lord, na magdulot po itong umagang ito ng paglago sa bawat isa. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. So pwede po bang buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 4. Okay, Matthew chapter 4. Ang title po ng pag-uusapan po natin ngayong umaga, Triumphant in Temptation. Sabihin nga natin, Triumphant in Temptation. Okay? Ngayon mga kapatid, no, sa atin pong sariling kakayanan, actually, no, kahit po ang gusto ng Lord ay mamuhay tayo ng banal, to live a holy and sinless life, on our own, actually, imposible po ito. No? Bakit? Kasi lahat po tayo may pagkukulang. Lahat po tayo may kahinaan. We are all guilty, no? And we all fall short of God's standard of holiness. Pero yun po yung dahilan kung bakit pinadala ng Panginoon ng Diyos, no, si Kristo para mamatay sa krus para sa atin. It's to pay the price for our sinfulness. Kasi kung susuriin po natin, wala pong ibang sakripisyo or kabayaran na sapat para po sa ating mga kasalanan. Alam niyo po ba, no, ang cost or ang penalty ng kasalanan? The wages of sin is death, no? At ang ibig pong sabihin nun, sa bawat kasalanang ginagawa natin, sa bawat klase ng kasalanang ginagawa natin, nagchismis ka, nagalit ka, nagmura ka, lahat yan tigi-isang kamatayan yan.
For every time, hindi ka lang isang beses nagmura ka pa ulit. No, that's another death. Mga kapatid, ilang beses ka pwedeng mamatay? Isa lang. And so, sapat ba ang kabayaran mo para sa mga kasalanan mo? Siyempre, hindi po. We only have one life. We cannot pay for all the sins that we will ever commit in this life that we have. Pero ang maganda po is that the sacrifice of Jesus Christ on the cross, no, ang tawag po sa kanyang sacrifice ay once for all. Sabihin nga natin, once for all. Ay isang beses lang niyang ginawa, sapat na para sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Okay, bayad ang kasalanan niyan, no, sa pamamagitan ni Kristo. No, hindi lang po yung mga nakaraang kasalanan niyan, yung mga kasalanang ginagawa niyan ngayon, at yung kasalanang gagawin niyan bukas, no, Jesus Christ paid the penalty, the price for all of our sins already. Amen? So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan magdagdag ng bayad. Bayad na. It is already paid for. Wala na tayong kailangan gawin. No? Pero bakit ginawa yun ng Panginoon para sa atin? So that we can focus on living the holy life that God wants for each of us. Amen? Gusto ng Diyos, malaya tayo sa kasalanan. Gusto ng Diyos na yung holy life na pinagsisikapan natin ngayon, hindi natin sinisikap sa sarili nating kalakasan, kung hindi sa kalakasang nanggagaling sa Kanya. Kasi kung mananampalataya na tayo, we actually have the Holy Spirit. Ibinigay ng Diyos sa atin yung banal na Spirito bilang ating helper. Ibig sabihin nun, siya yung nagbibigay ng lakas para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. And so, kung i-Englishin natin yon, we are designed to rely on the Holy Spirit to overcome sin and to overcome temptation. Tama po ba? Amen? Okay? So, hindi lang po namatay si Kristo para sa atin, kung hindi nabuhay din siya sa mundo para sa atin. Para ipakita yung halimbawa, no, na ano ba yung klase ng buhay na dapat nating i-live out bilang mga anak ng Diyos. No? Alam nyo ba that when Jesus was on earth, hindi po siya exempted sa tukso. No? Ang atin pong Panginoon, ilang beses po yan, no? Sa kanyang time dito sa mundo, tinukso po siya ng kaaway. Siyempre, yun po yung magiging main passage po natin ngayong umaga. Pero isa pa pong example, bukod po doon sa main passage natin, nung malapit na siyang i-betray ni Judas, di ba? Nasa Garden of Gethsemane siya. No, merong temptation na ayoko nang gawin ito. Ayoko nang ituloy yung gustong gawin yung ipagawa ng Diyos sa akin. No? And so Jesus experienced both human needs and human limitations. Pero ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus habang nabubuhay siya sa mundo, no? Umasa siya or nakasalalay siya sa kapangyarihan ng banal na espiritu, no, para pagtagumpayan ang tukso. And so even if he was tempted in every way, he did not sin. Okay? So Jesus shows us, no, that we can rely on God to overcome temptation. Mapagkakatiwalaan po o maaasahan po ang ating Panginoon para mapagtagumpayan natin ang kasalanan at tukso. Amen? So sige po, basahin po natin yung isa sa pinakakilalang kwento patungkol po sa buhay ni Jesus, no? Patungkol po sa kanyang temptation in the desert, dito po sa Matthew 4, verse 1 to 11. Okay, ang sabi po dito, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil. For 40 days and 40 nights, he fasted and became very hungry. During that time, the devil came and said to him, If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, No, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and he said, If you are the Son of God, jump off. For the scriptures say, He will order His angels to protect you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. Verse 7,
Jesus responded, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Next, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you, he said, if you will kneel down and worship me. Get out of here, Satan, Jesus told him, for the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve only him. And then the devil went away and angels came and took care of Jesus. So dito po makikita po natin yung halimbawa ni Jesus, no, na kapag umasa tayo o dumepende tayo sa Panginoon sa panahon ng tukso, sa panahon ng pagsubok, kaya po natin itong pagtagumpayan. We can say no to sin and we can say no to temptation. Amen? So tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, be reliant on God. Okay? So paano po natin mapagtatagumpayan yung sarili po nating mga pagsubok, sarili po nating mga tukso at kasalanan, no? As we rely on the Lord. Meron po akong 3 point para sa inyo ngayong umaga. No? Una, we must know our enemy. Okay? We must know our enemy. So kapag reliant tayo sa ating Panginoon, no, pinapakita niya po sa atin kung sino ang ating kaaway at kung ano ang kayang gawin or hindi kayang gawin ng ating mga kaaway. No? Dito po sa kwentong ito, kilala na naman ni Jesus kung sino yung nanunukso sa Kanya. No? And mga kapatid, sana, although hindi po ito madalas pag-usapan sa simbahan, kailangan po nating ma-realize, no, that the devil is real. Totoo po na meron po tayong spiritual na kaaway na si Satanas at yung kanyang mga galamay, yung kanyang mga minions, no? Hindi po yung minion na dilaw, no? Pero yung meron po siya mga demons, fallen angels, no? Totoo po sila and they are often misunderstood, no? Kasi bakit, no? They act in deceit, no? In deception, in lies, no? So they always paint themselves either to be scarier or bigger of a threat than they really are, no? Akala natin na ganun kalakas ang ating kaaway pero hindi naman pala. Or minsan, sinasadya nila na maliitin ang kanilang sarili para hindi tayo matakot sa kanila. And pag hindi na tayo takot sa kanila, doon sila titira. Doon sila aatake sa atin. Gets nyo mga kapatid? So either eto sila, pero either masyado silang malakas para matakot ka or mahina sila para hindi ka ma-threaten sa kanila. No? And so yun po yung pangkaraniwang sentimiento ng mga tao sa mundo ngayon. Either takot na takot sila kay Satanas or wala silang pake kay Satanas. No? But we need to have a healthy understanding of who our enemy is. No? Naintindihan ko po, no? Ang weird naman, no? Nasa simbahan tayo, we're supposed to be talking about Jesus Christ, no? But why are we talking about Satan here in church, no? Bakit? Because we must know our enemy, no? Hindi po natin siya sinasamba, no? Na sapagkat kaya po natin siya pinag-uusapan dito, pero pinag-uusapan natin siya dito para kaya natin siyang talunin. Amen? Okay? So, as with any other name in the Bible, sa Biblia po, kapag nagbasa po tayo ng Biblia, bawat pangalan, meron po yang ibig sabihin. No? And so it tells us something about that person, no? Or depending on kung ano yung kahulugan ng kanyang pangalan. Okay? And ganon din po kay Satan. Marami po siyang titles or names na ibinibigay sa Biblia na nagbibigay sa atin ng idea kung ano ba ang kanyang katangian. At importante pong malaman natin yon para madali siyang talunin. Amen? Okay? So ang gagamitin ko po dito po sa part na to ay New King James Version, no? Kasi po doon po natin makikita yung mga words na ito. Pero ano po yung malalaman po natin sa kwentong ito patungkol po sa ating kaaway? No? Una, no, in verse 3, he is called the tempter. Sabihin nga po natin, tempter. Ayan, no? Now, when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Ano po ba ibig sabihin ng tempt? Sa Tagalog, tukso. Manukso, no, na yung inaakit mo ang isang tao na bumili or kumuha or gumawa ng isang bagay na alam mong gusto niyang gawin pero alam niya mali, no, o hindi beneficial sa kanya yung bagay na kung saan tinutukso mo siya. Malinaw po ba 'yon? No? So sino po dito ang natukso na noon? Wala.
ang lakas nyo. Sino po dito ang nanukso na noon? No? Masamang mga tao, nanunukso, hindi natutukso. No? So ano po ba yung example ng temptation, no? Or nanunukso? No? Halimbawa, magkasama kayo ng kaibigan mo sa Divisoria. Sabi nung kaibigan mo, ang ganda nung damit na yun pero medyo mahal. Di, minsan lang naman. Kunin mo na. Pero yun na lang pala yung pera niya sa wallet. So tuloy, naubusan siya ng pera. O alam mo na yung kaibigan mo, diabetic. Pero nung sinabi niya, parang ang sarap ng ice cream na yun Di, sige, minsan lang naman. Pero alam natin, diabetic siya. Hindi naman nakakatulong sa kanya. Or kung tutuusin, bawal sa kanya. No? Or sasabihin mo, kumare, labas naman tayo, punta tayo sa SM East Ortigas. Hindi, may busy ako, may ginagawa ako sa trabaho. Hindi, okay lang yan. Pag uwi mo, tsaka mo na gawin yan. Pero umuwi kayo alas 3 ng madaling araw. 'Di ba? So ano tawag po doon, mga kapatid? That's temptation. No? Inaakit mo ang isang tao na gumawa ng bagay na hindi nakakatulong sa kanya. No, pero pinapamukha mo itong maganda. No, you will enjoy, masarap yan, masarap yung ice cream. Hindi mo na makikita yung t-shirt na yan. Minsan lang naman. Pero in reality, nakapahamak ito doon sa taong tinutukso mo. Malinaw, mga kapatid? Yun po yung ginagawa ni Satan the Tempter. Kumukuha siya ng isang bagay na masama para sa atin at ipinamumukha niya o pinapalabas niya na mabuti ito para sa atin. Ang atin pong Panginoon, ang ginagawa niya, kumukuha siya ng mga bagay sa buhay natin na dulot ng kasamaan, dulot ng kasalanan, and He can turn it into something good for us kasi lumago ka dahil sa sitwasyon na yon. No? Pero ang kaaway, it doesn't turn out for our good. Mukha lang siyang para sa kabutihan natin, para sa ikabubuti natin, pero pagka kumagat na tayo doon sa kanyang temptation, we will only find na nakakapahamak pala yung kanyang mga temptation sa atin. No? And so, the devil, he tempts us, but the Lord, He tests us. No? Minsan, meron pong mga pangyayari o sitwasyon sa ating buhay na they can be both a temptation from Satan and a test from God at the same time. No? Pero ang pinagkaiba po ay yung motibo. Ano po ba yung pinagkaiba ng motibo ng Panginoon at ng kaaway? Ang sabi po sa John 10 verse 10, the thief's purpose is to steal, to kill, and destroy. No? Ano po yung purpose ng Panginoon? My purpose is to give them a rich and satisfying life. So kaya po tayo tinutukso ni Satanas. So okay lang yan, minsan lang yan. Makakapabuti sa yan kapag ginawa mo yan. No? The purpose is so that he can actually destroy us. Kahit inaakit tayo ng kaaway, no, kumbaga kinikiliti niya yung mga desires natin, ang purpose niya is to destroy us so that we will fail or fall in our walk with the Lord. Meanwhile, kaya po tayo tinetest ng Diyos sa ating buhay para po tayo ay matuto at para po tayo ay lumakas at mag-mature sa ating pananampalataya. Malinaw po ba yon, mga kapatid? Okay? And so, kahit na yung tinetempt tayo ng kaaway para mag-fail tayo, tinetest tayo ng Lord para tayo ay magtagumpay. No? Para po i-illustrate po yung idea po na ito, naalala ko po yung kwento ni Judas. Sino po sa inyo kilala nyo si Judas sa Bible? Okay? Lahat naman po tayo, no? Alam po natin si Judas. Alam nyo po ba na sa mga apostles ni apostles ni Jesus, si Judas po yung designated treasurer nila. No? Parang class treasurer. Nasa kanya yung pondo ng mga disipulo. Okay? At hawak niya po yung mga ministry funds nila. Ito po yung problema. Ang sabi sa Bible, ang personality po ni Judas, mahilig siya sa pera. No? He loves money. And so ang ginagawa daw po niya na bilang treasurer, no, binubulsa niya daw po at pinapayaman niya yung kanyang sarili gamit yung ministry funds no na nalilikap or nakokolekta nung grupo nila Jesus, no? Isa pa po example na nung nag-offer po si Mary ng alabaster jar, binasag niya yung pabango para i-anoint ang Panginoon. Mahal po 'yun eh. Nagalit si Judas. Bakit mo 'yan babasagin? Pwede namang ibenta. Tapos ibigay na lang yung pera sa poor, no? Isa pa po example, no, his love for money.
bakit niya ba binetray si Jesus at the end of the day? For 30 silver coins, for money. No? So, yun po yung character ni Judas. Sa tingin niyo po ba mga kapatid, hindi alam ni Jesus yung personality ni Judas? Hindi niya ba alam na mahilig sa pera si Judas? And so, kung alam naman pala ni Jesus na merong ganong personality si Judas, bakit niya nilagay sa treasury si Judas? Bakit siya yung tinalagang treasurer ng ating Panginoon? Because while Satan was tempting Judas with money for his downfall, Jesus was using this money as a test na kapag pagtagumpayan ito ni Judas, no, mag-grow siya at hindi na magiging vulnerability or weakness ang pera sa kanya. Alam naman po natin kung paano nagtapos yung kwento. Diba? Siyempre, he gave in to the temptation. And so, kaysa maging successful test, naging successful temptation ang pera para kay Judas. Now, was it Jesus tempting Judas? No, siya ba sa kanya ba nanggaling yung tukso? No? Hindi, no? Hindi po siya nanunukso kasi ang purpose ng Panginoon is for Judas to become successful, not to fail. Kaya po ang sabi sa James 1 verse 13, and remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong and He never tempts anyone else. So hindi po yung Panginoon ang nanunukso sa atin. Hindi po siya yung nag-uudyok sa atin na gumawa ng kasalanan. It is Satan. No? It is the character of Satan. And so isa po yun sa mga tactics ni Satan para po mapabagsak tayo bilang mga mananampalataya. Kumukuha siya ng isang bagay na sa totoo lang ay masama para sa atin, pinapamukha niyang maganda para pag kinagat mo ito, whoops, patay ka. No? Nakadali ito sa iyong pananampalataya. Okay? Ano pa po yung tawag kay Satanas sa Biblia? No? Sa verse 5, he is called the devil. No? Sabi sa Matthew 4 verse 5, then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple. So ano po yan? No? Yung picture po na yan, illustration po talaga yan ng temple. No? So set him up on the pinnacle of the temple. No? So ang tawag po kay Satan is the devil. No? Ito pong salitang devil, galing po ito sa Greek word na diabolos or mas familiar sa atin, diablo. Diba? Diablo. No? At ang ibig po sabihin ng salitang diablo ay false accuser or slanderer. No? Ano po ibig sabihin ng false accuser? No? Yung mahilig kang magbintang o maghinala ng mga maling bagay. Diba? Ano ibig sabihin ng slander? No? Yung dinadamage mo yung reputation ng isang tao sa maling kwento. No? Halimbawa, siguro wala na makagalit-galit si Tito Jurgen, pero pag pinag-usapan ko siya, Pastora Irene, tong si Tito Jurgen, ano yan, ang init-init lagi ng ulo niyan. Hindi naman totoo. So ang tawag po doon sa ginawa ko ay slander. Okay? Example lang po yun, no? Hindi ko po siya sinaslander talaga. Okay? So, ang atin pong kaaway, hindi lang po niya tayo tinutukso na magkasala, kung hindi, ina-accuse niya tayo before God constantly. No? Ano po ibig sabihin no? An example po nito sa Bible is Job. No? Si Job, alam niyo po ba na bago po nagkandagulo-gulo yung buhay ni Job, ang una po nangyari is that Satan accused him before God. No? Ano pong sinabi ni Satan? No? Gumawa po siya ng isang false accusation about Job na ang sabi niya, alam mo ba, Panginoon, kaya ka lang wino-worship ni Job kasi bine-bless mo siya at pinoproteksyonan mo siya. Subukan mong tanggalin yan kung hindi ka niya isumpa. No, yun po ang sinabi sa Job 1:11 But now, stretch out your hand and touch all that he has and he will surely curse you to your face. 'Di ba? So, example po yun, no? 'Di ba? Na totoo ba totoo ba yun na isusumpa niya si ang Panginoon? Hindi naman totoo. And yet he cast doubt on Job's character before the Lord, no? And so, yun po yung modus operandi ng ating kaaway. Magsisimula siya sa temptation. Aakiting ka niya, magkasala ka, okay yan, walang masama dyan. Pero kapag ka ginawa mo na, he will now accuse you for doing so. No? Ano ibig sabihin nun? No? Pag nagkasala ka na, grabe ka naman, paano mo nagawa yun? Kaibigan mo, pinagchismisan mo.
No, grabe ka naman, mahal na mahal ka ng Diyos. No, pinoprovide niya lahat ng pangailangan mo, pero tumaya ka pa rin sa loto. 'Di ba? So ganun po yung ginagawa ng kaaway sa atin. He makes false statements, no? That distort our relationship with God. Grabe ka naman kapatid, 10 taon ka ng mananampalataya, nagmumura ka pa rin, di ka na mahal ng Diyos, no? These are false statements, no? That aim to destroy our relationship with God. At yun po yung ginagawa niya, magte-tempt siya, mag-a-accuse siya, magte-tempt ulit siya, mag-a-accuse ulit siya, no? And so pag meron po tayong naging ganong mga isipan, no, patungkol po sa ating sarili, no, na siguro hindi na ako mahal ng Diyos kasi ganito, kasi ganyan, o grabe siguro ito na talaga yung identity ko kasi hindi ko talaga matanggal yung ganitong ugali o yung ganitong action sa buhay ko. These are lies from Satan. These are his false accusations towards us, no? Kaya wag tayong magulat, ang tawag kay Satan sa Revelation, no? Sabi dito, for the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. That pertains to Satan. No, ganun po si Satan, sinungaling po siya, no? He deals in lies and even half-truths, no? At kung titingnan po natin, ganun po yung ginawa niya even when he was tempting Jesus, no? Una, he took advantage of Jesus' hunger, no? Na grabe, hindi mo kayang labanan yung gutom na yan. Why don't you turn these stones into bread? Kasi nungalingan po yun, no? Isa pa pong accusation, false accusation. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, ba't di mo patunayan? Ba't di ka tumalon, no? Para makita talaga natin, no? And he also makes promises na hindi niya naman kayang gampanan, hindi niya naman kayang i-live out, no, yung mga pangako niya. Ang sabi niya, I will give you the whole world if you will just worship me. Hindi naman kapangyarihan ng kaaway na ibigay ang mundo kay Jesus. The whole earth belongs to the Lord, no, and everything in it. Okay? Ano pa po yung tawag sa ating kaaway? Ang tawag po sa kanya ay Satan, no? Ang sabi sa verse 10, then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. No? Ano po ibig sabihin ng pangalan ni Satanas? Ang ibig sabihin po nun ay kaaway. No? So siya yung kaaway natin. Siya yung rival, yung adversary, yung enemy natin. No? At minsan, kahit po yung atin pong kaaway, pinapamukha niya na kaibigan natin siya. He is an angel of light. He's our ally. He's our advocate. In reality, he is the spiritual enemy. Siya po yung pangunahing kaaway natin bilang mga mananampalataya sa mundong ito. Bakit po? Paano po nangyari yun? Kasi ang mission ni Satan sa buhay ng isang mananampalataya, no, is to destroy us and to keep us from God. Diba sabi natin kanina, the thief only comes to steal, kill, and destroy, no? Pero ang sabi din sa 1 Peter 5 verse 8, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour, no? Ano po, no? Ruthless, vicious, walang awa si Satan, no? At gagawin niya kung ano ang kailangan niyang gawin to be able to reach his goal. Akalain niyo, mga kapatid, gumamit pa siya ng scripture para tuksohin ang Panginoon, no? He quoted scripture. And so, ibig sabihin nun, mga kapatid, tayo po, kailangan maging maingat po tayo kapag merong mga nagko-quote ng scripture sa atin, no? At kailangan maging maingat din tayo sa pag-interpret ng mga scripture para sa ating sarili. Why? Because there is a right and wrong way to interpret scripture. Hindi po yan nakabase sa feeling lang, hindi yan nakabase sa perception lang, no? Kailangan naka-align po yan sa character ng Diyos at sa sinasabi ng kabuuan ng salita ng Diyos, no? Gaano pa po ka-vicious, gaano pa po ka-ruthless si Satanas, no? He attacks when his attacks will be most effective. No, kumbaga tumatiming po siya para siyang hunter, no? Tatimingan niya yung pagkilos niya laban sa atin. When did Satan come? When Jesus was physically at his weakest. Gutom na gutom si Jesus, no? Ba't hindi siya nanukso nung simula pa lang, nung busog pa si Jesus? Bakit sa dulo, no? At ganoon din po tayo, no? We experience our spiritual attacks. Pansinin niyo po, no? Kailan po tayo mahina sa tukso, no? Kapag puyat ka.
kapag stressed ka, kapag nagugutom ka. Kaya minsan, pag natutokso ka, kain ka muna. 'Di ba? Maliban na lang yung tukso mo pagkain. 'Di ba? Kapag malungkot ka, o kapag nag-iisa ka, these are the times when Satan strikes with his temptations. No? Ito pa po, minsan, tumitira si Satan kung kailan tayo pinakamalapit sa Panginoon, no? Kung kailan tayo pinakamalalim sa Kanya. Bakit? Titirahin ba ni Satan ang nasa panig niya? Ang kakampi niya? Bakit niya titirahin yung tao na nagkakasala na? No? Yung tao na lulong na sa kasalanan at sa tukso. Siyempre, ang tatargetin niya, yung mga taong malapit sa Panginoon para ma-derail sila, para ma-distort yung relationship nila sa Panginoon. No? So grabe, ganun po ang ating kaaway. No? Ganun po ang kanyang mga tactics. Okay? Ano po yung point? Bakit ko po ito sinasabi sa inyo ngayong umaga? Kung kilala natin kung sino ang kaaway natin, kung ano ang kakayanan or hindi kaya ng ating kaaway, hindi tayo matatakot sa kanya. Amen? If you know your enemy, you know what your enemy is capable of, then you will not be scared, no, of that enemy. And that was Jesus. Alam niya kung sino si Satanas, alam niya kung hanggang saan lang ang kayang gawin ni Satan. Hindi siya natakot, naku, baka maposes ako niyan. Hindi. Alam niya hanggang dyan lang, hanggang panunukso lang ang kayang gawin ni Satan. No? And so he was not afraid. No? And Jesus knew, nakaaway niya si Satan. Satan was not there to help him. Hindi concerned si Satan, kaya niya sinabi, gawin mo namang tinapay na lang yun kasi gutom na gutom ka na eh. No? He knew na hindi concerned ang motive ni Satan. No? At ganun din po tayo, mga kapatid. Satan may present himself to us in many different ways. No? Or maybe he will work in many different ways like people or kung ano man yung nababasa natin sa social media and so on and so forth. No? Kahit ano pa man yung presentation niya sa atin, kailangan maintindihan po natin na hindi po natin siya kaibigan. Hindi mo kaibigan si Satanas at hindi niya nais ang ikabubuti mo. Ang nais niya, mapahamak ka. Amen? Okay? And so, wag din po tayo makipagkaibigan sa kanya. Let us not be friendly with Satan or with sin and evil at wag po natin silang bigyan ng access, ng open door sa ating buhay. Ito pa po, mga kapatid, no? Jesus knew that Satan was a defeated enemy. Amen? Satan is a defeated enemy. No? Ibig sabihin nun, hindi po kapantay ng Diyos si Satanas. No? Na kapag nagsagupaan yan, no? Nagbabalikan lang sila ng atake. Hindi po ganon. Satan is a defeated enemy. Natalo siya sa ating Panginoon. At isa pa, hindi siya equal sa Panginoon. Isa din siyang nilalang, no, ng Diyos, no, na nagkasala sa Diyos, no? And so Satan does not have the powers and the characteristics of God. No, our God is all-knowing, Satan is not. Our God is all ever-present, He is not, no? Our God is all-loving, Satan is not as well, no? And so hindi po natin kailangan matakot kay Satanas kasi natalo na siya ng ating Panginoon. Amen? Pwede po bang palapakan po natin ng Panginoon? Okay. Second po, no, to overcome temptation, we must know our temptations. We must know our temptations. Kapag nagre-rely tayo sa Panginoon to overcome temptation, He will reveal to us what our temptations are. Papakita niya sa atin kung ano ba yung nakakaakit sa atin na tukso. No? Nung dumating si Satan kay Christ to tempt Jesus in the desert, ano ba yung purpose niya? Ang purpose niya is to derail or defeat the mission of Christ here on earth. Bakit ba pumunta si Kristo sa mundo? No? Para iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa pamamagitan ng gagawin niya sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung hindi nangyari yon, we have no payment for our sins and we cannot have a direct relationship with God. Amen? So lahat po ng temptations ni Satan, they are an attempt to distract Jesus from His main mission dito po
sa mundo. Una, tinokso po ni Satan si Jesus to turn stones into bread. Diba? Sabi dito, during that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. No? Isa po itong tukso na gamitin ni Jesus yung sarili niyang, yung kapangyarihan niya para sa sarili niyang pangailangan. Okay? Alam ni Satan na gutom si Christ after 40 days. Tayo nga, 40 minutes lang gutom na eh. 'Di ba? 40 days pa kaya. No? And so, sabi ni Satan, use your power for your selfish reasons. Use it to satisfy yourself and to gratify your flesh. No? Ang ginagawa din po ni Satan dito, tinutokso niya ang Panginoon to cast doubt on God's provision. Kung ang Diyos ang nagdala, kung ang Ama ang nagdala kay Jesus sa desert, no, to fast, no, to pray, to become close to the Lord will also be the one to provide for all of Jesus' needs during that time. Amen? Pero ang ginagawa ni Satan, sinasabi, talaga bang hindi ka pinabayaan ng Diyos? Tinan mo nga, gutom na gutom ka na. O baka kailangan mo nang kumain. He wanted Jesus to distrust the Father. Yung second temptation, no, tumalon mula sa yung pinakamataas na bahagi ng templo, no? Ang sabi sa verse 5 to 6, if you are the Son of God, jump off. For the scriptures say, He will order His angels to protect you, and they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone, no? So, yung sinasabi po ni Satan dito comes from Psalm 91 verse 11 to 12, kung gusto niyo pong basahin, no? Pero dito po makikita po natin, Satan knows scripture, no? Alam niya kung ano yung nakasulat sa Bible, but he misuses it for his purposes, no? And so ginawa po ni Satan dito, nilalagyan niya, 'di ba? Sabi natin false accuser si Satan. Slanderer siya, 'di ba? Talaga bang anak ka ng Diyos? Sige nga, kung tunay kang anak ka ng Diyos, tumalon ka. Kasi sabi sa Bible, hindi ka daw ma-i-injure kasi sasaluhin ka daw ng mga anghel, no? Pero mga kapatid, this is not the way, no? That the Lord wants Jesus to reveal His identity to the world, no? Meron pong paraan na itinalaga ang Diyos para makita ng mundo that Jesus is the Son of God. And so ang ginagawa po dito, kung sakaling tumalon talaga si Jesus, no, it was not to prove His identity as the Son of God. It would have been to test kung totoo ba yung pinangako ng Diyos doon sa Psalm 91 verse 11 to 12. Alam niyo po kung ano po yung example nito, ano po yung paghahalintulad kung sakaling ginawa po ito ng ating Panginoon. No? Meron pong mga Kristiyano sa, tingin ko hindi siya dito sa Pilipinas, I think sa ibang bansa, no, na meron pong mga Kristiyano na dinedemonstrate nila yung kanilang pananampalataya, no, base dito po sa verse na to, sa Mark 16 verse 18. No? Nabase daw dito sa verse na to that they will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. No? Meron pong mga Kristiyano na sa sobrang hyper faith nila, nagdadala sila ng ahas, no, dito sa pulpit. Tapos magpapatuklaw sila. Ano nangyari? Namatay. No? Bakit? Because they are testing the Lord. No? Kumbaga, they are putting themselves intentionally in harm's way para i-test yung provision or yung providence ng ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, totoo naman ito eh, that God will protect us when we need it. No? Na kapag dumaan tayo sa peligro, anumang peligro yan, aalagaan tayo ng Panginoon. Amen? Pero dapat yung peligro na yon hindi natin ginagawa sa ating sarili. No? Ang mangyayari po doon, para nating binabastos yung proteksyon ng Panginoon na nananadya tayo at pinapahamak natin yung ating sarili. And so if Jesus jumped off from the peak of the temple, ganun ang ginagawa niya. He would be disrespecting the protection of the Lord. Malinaw pa, mga kapatid? Okay? Ano po yung pangatlo, no? Satan tried to sabotage Jesus' mission, no? Ang sabi niya sa verse 8 to 9, the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you, he said, if you will kneel down and worship me. Ano po ba yung mangyayari sa dulo ng kasaysayan ng mundong ito? Lahat ng mga kingdoms ng mundo
No, lahat ng mga tuhod, luluhod yan sa ating Panginoon. And so, in one way or another, no, the world will be given to Christ, no, at the end of human history. Pero ano yung point ni Satan dito? Wag mo nang puntahan yung krus ng Kalbaryo, mahirap 'yan. No? Dadanas ka ng matinding pagsubok, matinding suffering, hindi lang physical, emotional. Ito may shortcut. Ibibigay ko na lang sa iyo basta lumuhod ka lang sa akin. Again, another master move, no, in deception, no, in temptation, no, in deceit, no, na in effect hindi naman yung kingdoms yung gusto niyang ibigay kay Jesus. Ang gusto niyang mangyari is for Jesus to worship him, no? And so alam po ni Satan 'yon. Alam ni Satan yung goal ni Jesus sa mundong ito, at kung nag-succeed siya in that temptation, like I said, 'di ba? Wala tayong kaligtasan ngayon because Jesus did not pay for the price of our sins. Alam niyo mga kapatid, ito pong mga tukso na naranasan ni Jesus, these are also the same kinds of temptation that we experience in the world today. No? Basahin po natin yung 1 John 2, verse 15 to 16. Ang sabi po dito, do not love or cherish the world or the things that are in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in him. No, ito po yung mga klase ng temptations na pwede po nating maranasan. For all that is in the world, the lust of the flesh, no, craving for sensual gratification, the lust of the eyes, or greedy longings of the mind, and the pride of life, or assurance in one's own resources, or in the stability of earthly things, these do not come from the Father, but are from the world itself. So ito po mga bagay na to, ito po yung mga tukso ng mundo sa atin, no? And actually they are parallel to the temptations of Jesus. Tingnan po natin yung table na to, no? Sabi sa 1 John, we are tempted with the lust of the flesh, no? At yun po yung nangyari kay Jesus, no? Satisfy his hunger by turning stones into bread, no? So ito pong lust of the flesh, ito po yung desire natin to to gratify our flesh, to satisfy yung physical pleasures po natin. Example, a craving for food, a craving for sex, a craving for comfort, a craving for pleasure. No, these are things, no, these temptations are the lust or come from the lust of the flesh. Okay? Ano naman po yung lust of the eyes, no? Yung very clear, 'di ba? Dinala ni Satan ang Panginoon sa pinakamataas sa tuktok. Sabi niya, I will give you all of these sa lahat na nakikita mo. Lust of the eyes, 'di ba? If you will worship me, no? At sa atin po, ito pong lust of the eyes, ito po yung mga cravings natin, yung mga desires natin na nakikita natin sa ating paningin, no? And it's also our need for more. No, yung meron kang pera pero hindi ka ma-satisfy, kailangan mas marami pa akong pera. No? Or meron ka ng 10 damit, gusto mo 50 damit. No? 2 lang paa mo, gusto mo 100 sapatos. 'Di ba? 100 pares ng sapatos, nagtitingin na yung mga tao. No? May tinatamaan na, no? At yung pride of life, no? Yung pride of life, no? In Jesus' temptation, ito yung patunayan mo nga kung sino ka, 'di ba? The pride of yourself, no? Sa atin po, the pride of life is yung nakukuha natin yung confidence natin sa ating sarili instead of sa ating Panginoon, 'di ba? Assurance in one's resources or earthly things, yung mga achievements natin, yung mga habits natin, yung kapangyarihan sa mundo, yung popularity, respeto or recognition, identity, no, yung need na mapatunayan natin ang ating sarili. These are all temptations of the pride of life. Okay? And so, si Jesus, hindi siya nag-give in sa mga temptations ng kaaway. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung ibig sabihin ng mga temptations na ito. At alam niya na meron po magiging cost kung bumigay siya sa mga temptations na ito. And it would ultimately cost his relationship with his Father. Amen? So, yung example po ni Jesus, it shows us
that we can overcome our own temptations. Pero kailangan maintindihan natin ang ating mga tukso. No? Ito po yung tanong na kailangan po nating pag-isipan. Alam naman nating lahat mga kapatid, alam natin ang kanya-kanya nating mga tukso. 'Di ba? Hindi lang yung mga tukso na kumilos ng isang paraan, mga sinful actions, but even sinful thoughts or even sinful attitudes. No? These are our temptations. Example, magalit ka. That's a temptation. 'Di ba? So we know our own temptations. Ang question ko po sa inyo, why does Satan tempt you in that specific way? Bakit ito yung temptation kung saan ako nagsastruggle? Bakit ito yung temptation na parati kong hinaharap ngayon? No? Why are we vulnerable to certain types of temptation that Satan offers over and over again? Tandaan po natin, no, ano ba yung purpose ng pag-tempt ni Satan sa atin? Para lumamig ang ating pag-ibig sa Panginoon at para humina ang purpose niya sa ating buhay. No, at alam niyo po, no, personal reflection ang na-realize ko, minsan, ang pinakamalakas na temptation sa atin ay connected sa malakas na giftings natin. No, why? Because Satan wants to turn our greatest strengths into our greatest weaknesses. No? So kung meron kang gift sa salita, sa words, no, you're gifted in speech, magaling kang magsalita, siguro may future gift kang mag-preach or mag-lead ng faith group, no, or meron kang words of wisdom, pupunta yung mga kaibigan mo sa'yo para sa payo. No? If you are gifted in speech, oftentimes your temptation will also have to do with the tongue. Gossip, chismis, slander, yung matalas yung dila mo, no? Pagmumura. Why? So that Satan can disrupt your gift. No? Meron kang gift sa pagkakaroon ng pamilya, no? Mabuti kang tatay, mabuti kang asawa, mabuti kang nanay, no? You can have a strong temptation to lust, no, or to focus on other lifestyles, no, or anger issues para ma-withhold yung love mo for your family. Siguro meron kang gift in financial stewardship, no, na magaling kang mag-manage kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo na blessings at salapi, no? Pero ano yung temptation? Yung masyadong maraming luho, magkaroon ng excessive luxuries, no? Yung maging shopaholic ka, or nagsusugal ka, or hoarder ka. These are temptations that have to do with stewardship, no? And so ang point po is that Satan wants us to misuse our gifts para ma-disqualify yung ating mga gifts na magamit bilang paglilingkod sa ating Ama. Ano po yung good news? Ang gustong gawin ni Satan, turn your greatest strengths into your greatest weaknesses. The good news is that God can turn your greatest weaknesses into your greatest strengths. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. And so, kung alam po natin kung saan tayo vulnerable, saan tayo mahina pagdating sa tukso, magiging mas maingat tayo. Kailangan maging mapagmatsyag tayo pa. At on the lookout tayo na ganitong klase ng temptation ang tinatapon ng kaaway sa atin. Example, alam mo na meron kang kahinaan sa matatamis, meron kang sweet tooth, diabetic ka pa. So ano dapat ngayon ang gawin mo? You have to be conscious of na huwag kumain ng matamis. O kailangan maging conscious na huwag masyadong maraming kanin, huwag masyadong maraming noodles or tinapay kasi sugar din yun eh. Tama po ba? Or kung pag mataas ang uric acid mo, anong hindi mo dapat kainin? Ba't nyo alam? Matataas ang mga uric acid, no? So, you are more conscious now of what you are vulnerable against, what you are vulnerable to. Ganon din po sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kapag alam po natin na ang weakness natin ay pera, dapat mas maingat tayo kung paano po natin gamitin ang ating pera. Maging mas maingat tayo kung paano tayo sa trabaho, no? If you struggle with lust, dapat maglagay tayo ng safeguard para hindi tayo tumitingin sa mga bagay na di dapat natin tinitingnan at nananatili tayong tapat, no, sa ating mga karelasyon, no, sa ating mga asawa. Okay? Our temptations are the places where God wants us to grow and
succeed. Ulitin ko, tuksohin man tayo ng kaaway, sinusubok tayo ng Panginoon para tayo ay lumago, no, at lumakas sa ating pananampalataya. Hindi po tayo ay identified or defined by our weaknesses, by our failures. No? Nagde-define sa atin kung sino tayo ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? So sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos, kaya mong pagtagumpayan ang tukso. Okay, hindi ko masyado narinig yun. Parang mahaba yata. No? Anyway, mga kapatid, ito po yung last point at ito po yung pinaka-importanting point ngayong umaga. We must know our ally. Okay, sabihin nga po natin, we must know our ally. Okay, kung meron man kayong, kung hindi nyo man maalala yung lahat ng sinabi ko ngayong umaga, sana po ito yung hindi nyo makalimutan. No, na the most important of this message, meron po tayong kakampi na tumutulong sa atin sa panahon ng tukso at maaasahan natin ng Diyos sa panahon ng tukso. Amen? Okay? Mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Kung dumadaan ka sa tukso ngayon, no, merong temptations sa buhay natin, I want you to know, hindi ka nag-iisa. At hindi mo kailangan labanan ang mga tuksong ito ng mag-isa. Pwede tayong umasa sa Diyos, no, na iligtas tayo, hindi lang sa penalty ng ating mga kasalanan, kung hindi maging sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay, na kapag umasa tayo sa Diyos, kaya nating sabihin sa kasalanan, hindi ako magkakasala. Bakit? Kasi kasama ko ang Diyos. Kasi mahal ko ang Diyos. Ang sabi po sa Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? No, at talon po tayo sa verse 37, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Paano ka daw naging mananagumpay? Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid, hindi po naghihintay ang Diyos na lumapit lang tayo sa Kanya kapag nagtagumpay na tayo sa pagsubok or sa tukso, or kapag natalo na tayo or bumaksak na tayo sa tukso. Ang gusto po ng Panginoon, even in the moment of temptation, lumalapit na tayo sa Kanya. No, hindi po natin kailangan maging perfect para lumapit sa Panginoon. But rather, it is when we go to the Lord that we are made perfect, that we are made holy. And so, ang question ko po sa bawat isa, no, lahat po tayo, sabi ko, dumadaan sa sariling mga tukso, have you brought your temptations before the Lord? Dinala mo na ba sa paanan ng Panginoon ang mga tukso sa inyo? O lumalapit lang ba kayo sa Kanya kapag natalo na kayo or nagtagumpay na kayo? Ang magandang kasiguruhan ng ating tagumpay laban sa tukso, hindi yan nanggagaling sa sarili nating kakayanan, nanggagaling yan sa kung kanino tayo kumakampi. At ang kakampi po natin ay ang ating Panginoon. No? James 4 verse 7, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Tanong mga kapatid, ano ang nauna? Humble yourselves before God or resist the devil? Ang nauna, humble yourselves before God. Kumampi ka muna sa Panginoon at kapag niresist mo ang kaaway, he will flee from you. Amen? Alam nyo, binigyan po tayo ng isang napakalakas na sandata, no, na siyang ginamit din ni Jesus laban sa sarili niyang mga tukso na galing kay Satan. And this is the word of God. No? Sa bawat tukso ni Satan, ang sagot ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Balik ng balik ang Panginoon sa Scripture, nakasalalay ang Diyos sa Scripture. He asserts, no, the authority of Scripture sa kanyang buhay. Nung tinempt ni Satan si Jesus, turn these stones into bread. Ang sabi ni Jesus, no? Ang sabi ni Jesus, it is written, the Scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. No? Sinasabi mo na meron akong matinding pangailangan, pero hindi yan ang sinasabi ng aking Panginoon. No? Hindi yan ang pinakamalaki kong pangailangan, at kung ano man ang pangailangan ko, ang Diyos ang magbibigay niyan sa akin. No? That's what Jesus was saying. No? Nung tinukso
ni Satan si Jesus na tumalon mula sa itaas ng templo. Ang sabi ni Jesus, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. No? This was Satan framing Jesus to try and test God, 'di ba? Na i-misuse yung proteksyon ng Panginoon, no? But it was not a place of faith, it was a place of doubt. Na parang kung ginawa ito ni Jesus, sinasabi niya na talaga bang ililigtas ako ng Diyos, no? And so ang ginawa po ng Panginoon, nilabanan niya si Satan using scripture, no? And finally, no, when Satan tempted Jesus with the kingdoms of the world, ang sabi niya, get out of here, for the scriptures also say you must worship the Lord your God and serve only Him. Nakikita ko kung ano yung gusto mong gawin. Kunyari ka pa na ibibigay mo sa akin yung mundo, pero ang gusto mo lang sambahin kita. No? And that is not what the Word of God says. That is not my mission here on earth. I will not take shortcuts. No? Susundin ko yung gusto ng Diyos na gawin ko, mamatay sa krus, kahit mahirap, kasi worth it. No? Kaya siya worth it dahil dito sa mga taong to, no, na nainampun na sa pamilya ng aking Ama. Amen? Gusto ko pong ma-realize nyo, mga kapatid, na hindi lang po nag-quote si Jesus ng Bible verses dito po sa kwentong ito. Kung hindi, sinapamuhay niya, no, itong mga bagay na kanyang binibigkas kay Satan. So even before his moment of temptation, he already knew Scripture and he was already living out Scripture. Bakit? Kasi reliant siya. Kasi umaasa siya sa Panginoon at kung ano yung nakasulat sa kanyang salita. No, mahirap pong magsabi ng isang bagay, pero hindi yun ang sinasapamuhay natin. 'Di ba? Sasabihin natin, my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Tapos pagkatapos nun magbubukas ng GCash, yung sugal-sugal sa GCash. So you're not living out what you are preaching. Kailangan po consistent kung ano yung sinasabi natin sa kung ano yung sinasapamuhay natin, no? Ang pinaka malakas na safeguard, no, para magamit natin ang sandata ng salita ng Diyos, wag lang during the moment of temptation. Bago pa man dumating yung temptation, dapat alam na natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at dapat ginagamit na natin ang salita ng Diyos. The Word of God is not given for your information. Hindi lang po yan entertainment, para lang may alam ako. It is given for your transformation. Para magbago ka. Para magbago ang buhay natin. No? And so, para po magtagumpay tayo sa tukso, gamitin po natin ang sandata ng salita ng Diyos, no? Bago pa man dumating ang tukso. No? Ang sabi po sa Ephesians 6, verse 10 to 17, a final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. In addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano po yung armor na ibigay ng Panginoon sa atin, no? Na pag ginamit po natin ito sa ating spiritual battles, we are relying on the Lord, no? He gave us truth, He gave us His righteousness, He gave us peace, faith, salvation, and the Word of God, no? Kasama natin ang Diyos sa ating mga tukso at binibigay niya sa atin yung lahat ng kailangan natin para sa ating proteksyon at para sa ating katagumpayan. Amen? And so tanong ko po sa bawat isa, how well do you know your ally? No, gaano mo kakilala ang kakampi mo? No, malapit ka ba sa kanya o malayo ka sa kanya? No?
Parati ka bang malapit sa Kanya o lumalapit ka lang sa Kanya kapag natatalo ka na, kapag tapos na yung laban? No, binigyan ka niya ng sandata. Gaano mo kaalam o gamitin yung sandatang ito? No, mahirap pong gumamit ng espada kung ngayon na yung laban at ngayon mo lang siya kukunin. Kailangan sa bahay pa lang, nagpa-practice ka na. Para pagdating ng actual na laban, kaya mong gamitin yung sandata mo. So do you wield it in spiritual battle or you forget that you even have it? Okay? Dito po ako magtatapos, mga kapatid. No? Sabi po sa 1 Corinthians 10, verse 13, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Mga kapatid, pag-isipan po natin ngayong sa panahong ito, what is that struggle or temptation or sin that you are struggling to overcome? Pag sinabi po nating temptation, sinabi po nating kasalanan, hindi ito laging kilos. Minsan pwede itong ugali, motibo, no? Or minsan maling kaisipan. No? The devil is accusing or slandering the Lord or slandering us. No? What are these temptations? No? In Christ, you have the power to overcome this sin and this temptation. And Jesus Himself was the example of that in the story that we've read this morning. Kung sa ating sarili lamang, hindi po natin kayang pagtagumpayan ang kasalanan. Pero kay Kristo, no, nandiyan ang tanging kakampi na kailangan natin, na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan na mapagtagumpayan ang ating mga kasalanan. Rely on the Lord, mga kapatid. Hindi kayo mapapahiya. Tayo po'y yumuko at manalangin. Lord, you know our hearts, you know our lives, and you know what we are going through right now. Thank you for showing us that hindi kami talunan and that we can overcome any temptation with your help. Thank you for revealing our enemy. Thank you for revealing our temptation. But most importantly, thank you for revealing us yourself. We ask that you be our ally in every spiritual battle, in every temptation. In Jesus' name, amen. Tayo po'y tumayo. Let's declare the victory of Jesus. Hallelujah, Lord. You said in your word that we are not alone in this journey. So we will declare, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken.
kapatid, kung meron man tayong sanang hindi malimutan ngayong umaga, hindi ka nag-iisa. Whatever your temptations, whatever your struggles, God is fighting for us. God is with us. At binigyan niya tayo ng sandata na pwede nating gamitin. The sword of the Spirit, which is the Word of God. No? And second of all, kasama niyo ang mga kapatid niyo sa pananampalataya. No? Lahat po tayo dito, we're not here to judge one another. We're not here to show ourselves to be better than the other. No? Kung hindi, kasama po natin ang isa't isa, no? Na magtulungan tayo mapagtagumpayan yung buhay pananampalataya na ito. Pag-usapan po natin yan mamaya, no, sa ating faith group. Let's talk about our struggles, but more importantly, let's talk about the victory we have in Christ Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Lord, these are your children. These are the people who sacrifice, who your sacrifice paid for. Aming mga kasalanan, aming mga pagkukulang. And we are your children. I thank you, Lord, for this personal relationship that we have with you. We thank you, Lord, for the holy life that you have called us to live. And most importantly, we thank you, Lord, for the strength and the power to live this holy life. Sa aming po pag-uwi ngayong gabi, dala po namin ang inyong pagpapala, dala po namin ang panibagong lakas sa pang-araw-araw na buhay, dala po namin ang panibagong desire to overcome as we rely on you for everything, Lord. Maraming pong salamat. Dala po namin ang blessing ninyo ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.